I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Ayan, dito na naman tayo kay kay Speaker Martin, na kung saan mga kababayan ang bagong Pilipinas Servicio Fair dinala niya po sa Cavite. Kung nakikita nyo, sa dami-dami ng tao, grabe. Alam nyo naman, isa sa pinakamaraming tao ang Cavite. Kaya ito si Speaker of the House, masasabi siguro natin, kayang-kaya niyang mamuno ng isang bansa. Sa tingin ko, binibuild up ito ni Pangulong Marcos Jr. guys, for the next president. Yan lamang kaisipan ko lamang, mga besa. So, shout out sa mga taga Cavite na talaga namang, ay grabe guys, yung namigay din siya ng tulong dito sa mga AX tupad, yung mga scholarship. Grabe talaga, matindi talaga itong bagong Servicio Fair. Alam nyo, 2 araw ito So ibig sabihin nun, nasabi ko naman sa inyo at sinabi ko rin uli, talaga namang yan ay serbisyo para sa mamayang Pilipino. Kompleto, LTO, DOH, yung PAW, CHED, TESDA, DOLI, DTI, DSWD, kompleto, sabi ko sa inyo lahat. Yan, alam nyo, bilib ako dito sa 19th Congress. Ito lang nag-iisang speaker na talagang talagang tinutulungan niya si Pangulong Marcos Jr. Suportado niya, as in, alam nyo, dala-dala niya pa kamo yung mga congressman, hindi lahat, pero mostly yung mga sulon, mga quadcom nandyan din. Tulong-tulong sila, mga kababayan, ang mga congressman, sa totoo lang. Kaya bilib ako dito kay Speaker Martin. At bagay, ito ay isang abogado din. Nakikita nyo dito guys, may mga tulong. Ayan, hindi ko na lang pinaparinig, baka makapiright tayo, Kaya si Speaker, para sa akin, kung tatakbo ito sa pagkapangulo, ikakampanya ko ito sa Kalye Sorbe, sa totoo lang. Kung ano yung ginawa ko kay Pangulong Marcos Jr. at kay Sara Duterte, siya rin ang gagawin ko. Kami mga Kalye Sorbe, siyempre, pagtatakbo ito sa pagkapangulo, mga kababayan, for sure, talagang dadalhin ng Marcos loyalist yan. Grabe itong speaker natin, solid ang niya, ang support niya sa Pangulo, yung pagpasa ng mga batas, ang bilis. Super, bilib ako. At ito, so dahil dito mga besay, basahin ko mga kababayan, hindi ko pinarinig yung boses, pero baka makapiray tayo, basahin ko na lang dito, courtesy po ni Speaker Martin Romualdez. Itong nakarang araw lang, 3 days ago, kasama ang halos 200 kapwa ng mambabatas. So sabi ko sa inyo 200 na yan guys, mga congressman. Kasama niya, tulong-tulong sila ulitin natin, kasama ang halos 200 kapwa mambabatas mula sa House of Representatives at libu-libong kababayan natin Caviteño, matagumpay natin dinala ang pinakamalaking serbisyo karaban sa bansa, ang bagong Pilipinas Servicio Fair sa probinsya ng Cavite para sa ika-24 na edisyon ng programang ito. Umiikot ito, kaya abangan nyo si Speaker of the House, okay? Bit-bit natin ang mahigit na 1 billion halaga ng tulong mula sa 235 na mahalagang programa at serbisyo mula sa 65 ahensya ng pamahalaan para sa 120,000 beneficiaryong Caviteño. See? Talaga naman, grabe, laki, 1 billion, OMG. Asahan po ninyo na dito sa bagong Pilipinas, walang maiiwan, patuloy nating ihahatid ang serbisyo at tulong sa bawat sulok ng bansa. Yan si Speaker, mga kababayan, tulong-tulong, sabi ko sa inyo itong mga congressman na ito, very fully support ang Pangulong Marcos Jr. 200 na congressman, kamo, guys, medyo mahihirapan yata ang kalaban ni Speaker Martin sa 2028. Malapit naman. Kung yung 200 na congressman na yan, ikampanya siya sa bawat lugar nila, ay sigurado yan. Landslide, mga bes.
Kaya huwag niyo masyadong ismolin si Speaker Martin, ha? Huwag niyo masyadong minamaliit, mga dilis. Tingnan niyo, ha? Nakikita niyo naman ang kanyang galaw. Oh, talagang tulong din para sa mamamayang Pilipino at maganda naman 'yun. Abogado 'yan, laking Harvard ko na, di aba. At ito pa mga kababayan, ito para sa mga tumatanggap ng nung card, no? At saka yung mga scholarship diyan sa Cavite. Oh, ito naman yung Sibul. Sa patuloy nating pagtutulungan at pagkakaisa, mabigyan natin ng sapat sa suporta ang ating mga kababayan, ang ating mga micro, small and medium enterprises, MSME, upang mapalago ang kanilang mga negosyo at patatagin ang lokal na ekonomiya sa kanilang mga komunidad. Ito guys, yung mga yung mga nagtitinda sa mga yung maliliit na mga tindahan sa mga tulad na lang ng mga naglulugaw, tinutulungan nila kaya yan para mapalago yung negosyo nila at mapaganda yung mga cart nila, ganyan, no? Yung mga nagtitinda ng barbecue, ganun ang pagkakaalam ko dito kasi yun po ang pangako ni Pangulong Marcos Jr. sa pamamagitan ng Start-up Investments, Business Opportunities and Livelihood, Sibol program pala, tayo ay makapaghatid ng 5,000 na tulong pinansal at 5 kilo na bigas, 10,000 na MSME beneficiaries sa probinsya ng Cavite. Biro nyo yan? Nandyan sila Yung mga vendors ba? Sila yan. Tinutulungan talaga ng Marcos administration. At ito naman si Speaker of the House ang talagang naka-assign dyan. Kasama po ang mga congressman. 'Di ba? Iba naman yung kay kay Love for All, kay Madam First Lady. Siya ang naka-assign doon. Yun ang mission niya. At ito naman ang mission ni Speaker Martin. Si Pangulong Marcos Jr., alam nyo naman ang mission niya, mga kababayan. Overall yun in general. Tuloy. Asahan po ninyo na patuloy nating pupunduhan ito sa Kongreso kahit kitang-kita natin ang positibong epekto nito sa ating mga kababayan. Sasabihin nyo walang nagawa si Speaker ang 19 Congress. Manigas kayo. Sila yan guys. Starring pa kamo si Andrew kamo sa araw na yan. Hindi ko pwede parinig guys kasi makaka-copyright tayo. Kaya ako sobrang natuwa, no? Ito si Speaker Martin, tahimik lang. Parang si Pangulong Marcos Jr. lang din naman, no? Hindi sa pala away guys super duper, as in hindi talaga. Tahimik lang yan. Kahit sabihin mo, tutusukin na ng mga dili sa mukha, yung mukha niya, wala siyang paki. Naalala kayo na sa Japan no? So, anyway, shout out sa mga Pilipino sa buong daigdig, and of course, sa mga OFW and Marcos loyalists and supporters. Talaga naman ito si Speaker Martin magaling na leader ito guys see? So dahil dyan guys hindi lang po yan. Ito pa mga kababayan, sa pamamagitan ng Integrated Scholarship and Incentives Program, which is ang ISIP, tinitiyak natin na ang ating mga beneficiaryo ay makakapagpatuloy ng kanilang edukasyon hanggang sa kolehiyo. Asahan po ninyo na patuloy natin itong suportahan at pupunduhan sa Kongreso upang magatid ng mas maliwanag na kinabukas para sa ating kabataan. Sa lahat po ng lugar mga kababayan na pinupuntahan nila Speaker, may scholar yan, mga base. Ayan na naman sa Cavite. Kaya tuwang-tuwa yung mga estudyante kaya. Ay lubusang nagpapasalamat sa inyo. You have given hope to our 5,000 scholars. You have given them hope to finish their college education. Mga anak, bilang mga scholars ng ISIP, bilang mga scholars ng pamahalaan mula sa ating mahal na Pangulo Bongbong Marcos, let us thank him from the bottom of our hearts. Please help us to be stewards of good news. Pwede ba yun? Ayaw na natin ng bad news. Ayaw na namin ng awayan. Gusto namin nagsasama-sama, nagtutulong-tulong. Po,
talaga ang napaka-importanting bahagi sa ating buong bayan. Kung wala po kayo at kung hindi kayo mag-aaral, ano ba ang mangyayari sa ating bansa? Kaya itong EASY program na lahat po kayo dito, 5,000 beneficiaryo, 5,000 na estudyante, makakatanggap kayo ngayon na 15,000 cash assistance para sa edukasyon ninyo. Pag-asa, kayo talagang kinabukasan ng ating bansa. Kayo ang #1 priority sa Ligang Batas. Nakalagda dyan ay ang edukasyon ay #1 priority. Yung Education Department ay may pinakamalaking pondo at ito ay para sa iyo. Karangalan natin maglingkod, magserbisyo sa iyo. Maraming salamat, Bacoor! Mabuhay ang Cavite! Mabuhay ang Pilipinas! See guys, sabi Ang binigay po ni sa speaker ay napakalaking tulong po sa akin dahil ako po ay mayroong isang nag-aaral ng college na hanggang ngayon second year na hindi pa kami nakabayad ng tuition kasi talagang napakalaking tulong po sa akin. Nagkaroon po ng oil spill, walang hanap buhay kami. Nag-aasa lang kami sa ayuda na mayor strike. Talaga po totoo po yun. Itong nagbigay sa amin, napakalaking tulong po sa aking mga anak na 4 na nag-aaral. Maraming salamat po. Napakabuti niyo po. Maraming pong salamat. Hindi lang yan mga kababayan. Ito pa, maganda ito. Ho? Sa bawat kilo ng bigas mula sa Cash Assistant Rice Distribution. Card naman ito guys. Program na hatid natin sa ating mga kababayan na sisigurado natin na may pagkaing pagsasaluhan ng isang pamilyang Pilipino. Hindi lamang po pagkain ang hatid ng card program sa ating mga kababayan, hatid rin natin nito ang pag-asa at ang pagsisigurado na ang ating pamahalaan sa ilalim ng pamumunuan ni Pangulong Bongbong Marcos ay buo ang paninindigan ng sugpuin ang gutom sa ating bansa dulot ng hindi makaturang ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahang pagkain katulad ng bigas. Well, ganun talaga, nasa climate change po tayo, no? At global crisis, hindi lang po sa Pilipinas, sa buong mundo po yan, ano? Sabi ko nga, kung gusto nyong mura ng mga bilihin, bumalik kayo sa 1970s to 80s. Nasa makabagong panahon tayo, no? At lagi ko rin sinasabi, nasa sayo na yun, diskarte mo na lang yan. Paano ka mabuhay? Bawal tamad, sabi ni Pangulong Marcos Jr. So yun guys, tingnan nyo ito. Isang malaking karangalan po upang ipakilala ang isang taong ito. Nakikita natin ngayon kung paano siya magsilbi sa ating bansa. Ang taong ito, katakot-takot ng pagbabasa ang ginagawa sa kanya, pero patuloy ang kanyang pagtulong sa ating mga kababayan. Mga kababayan ko, mga kalalawigan na Kabiteño, pinakikilala ko po sa inyo, Speaker Martin Romualdez! Ang ating programa ay yung CARD. Ito ang pinakapopular na programa sa ating bagong Pilipinas Servicio Fair. Ito ay yung Cash Assistance Rice Distribution Program. Special talagang IMOS kay sa lahat ng mga binisitahan natin, mga probinsya. 3,000 up to only 5,000 fisheries. Pero ngayon po sa IMOS, ginawa natin 10,000 beneficiaryo. Kayo po yun! Itong programa ng Bagong Pilipinas Servicio po, handog to ng ating mahal na Pangulong President Ferdinand R. Marcos Jr. Siya po ang nag-isip ito. At ito talaga ang hangarin niya na ibaba ang mga sanga, ang mga ahensya, departamento ng gobyerno sa taong bayan. Yun talaga ang gusto ng ating mahal na Pangulo na maayos, magara, masaya, at maginhawa ang pagbaba ang itong programa natin ng Bagong Pilipinas Servicio Fair CARD Program. Kami po sa 19th Congress, handang-handa, maglingkod, magsilbisyo, at handang-handa rin kami makinig sa inyong lahat. Ako po si Martin Romualdez, leader ng Kongreso, nagmamahal sa inyong lahat sa Cavite. Mabuhay ang Cavite!
Mabuhay ang sambayanang Pilipinas! Totoo yun, mga kababayan. Talagang grabe yung pambaba sa kanya. Sinabi ni dating Pangulong Digong, kurakot daw ang house. Grabe, ang tindi, no? Kung makapagsalita ito si dating Pangulong Digong, ikala mo walang nawala sa Parmali, 11 billion. Sinabi ni dating Senadora Gordon. Hindi, diba overprice yun? Oh, biro nyo yun. Kung makapagsalita, akala mo naman, ay, ewan ko. Diba? Sabi ko nga, bako kang humusga. Aba, linisin mo muna yung sarili mo bago yung ibang tao. Pag malinis ka, saka ka humusga. Pero ganun pa man, hindi dapat, di ba? Yung itong si Speaker, napakabait Parang si Pangulong Marcos talaga. Walang pinagkaiba, guys, ha? So, shout out sa mga taga Cavite. See you again on my next upload video. Bye, bye, bye. And babush. God bless Philippines.